Magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa sulat ni Santiago, chapter 1, verses 2 to 8. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakagandang pahayag ito ng Diyos sa atin na kapag dumaranas tayo ng pagsubok, ang ugali natin minsan ay nalungkot, nagwawala, na pupunta sa iba't ibang mga bisyo at nawawala na ng ugnayan sa Diyos. Ito ay magandang paalaala sa atin ng sulat ni Santiago sa atin na maging matatag sa pananampalataya. Kasi pag kalampas tayo sa mga pagsubok na iyon, magiging matagumpay ang ating pananampalataya. Kaya dapat magpakatatag. Ang mahalaga dito yung pagpapakatatag ng ating buhay, ng ating pananampalataya, at ng ating mga disposisyon sa buhay. May isa pa siyang sinasabi dito, at kapag kulang ang karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Na andito pala, minsan ang karunungan ng tao ay limitado. Ngunit kapag humihingi tayo ng tulong sa Diyos, siya ay nagbibigay at hindi nanunumbat. Napakagandang paalaala sa atin ito muli, na sa gitna ng mga pagsubok na ito, maging ugali pa din natin ay magalak. Dahil una, tayo ay nakikiisa sa paghihirap ng Diyos. At dama ng Diyos ang ating pakikiisa sa Kanyang paghihirap. At may pangako siya
nasa dako pa roon ang ating paghihirap ay may kaginhawahan. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Sa ngayon, dumaranas tayo ng sigalot, ng lungkot, ng pag-iyak. Ngunit ang kasunod nito, kapag matatag na ang ating pananampalataya, ang pangako ng Diyos ay kaligtasan at kaginhawahan ng buhay. Kaya nga, sa gitna ng sigalot na ito, ng problemang ito, huwag tayong pabago-bago ng isip. Maging matatag, at ang katatagan na ito ay magdadala sa atin sa buhay na kasama ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.